lahat ng ating natutunan, lahat ng ating galing, lahat ng ating lakas para tulungan itong kabataan na ito na sagipin yung kanilang bukas sa 2028. Yun yung ating gagawin. Correct. Ang isa kasi napanood ko yung sinasabi ni Cayetano. Sabi ni Cayetano, ang nakakaapekto daw ng malaki sa desisyon ng mga senador ay yung resulta ng midterms elections. At ang tinutukoy niya ay yung malaking boto na nakuha ng mga Duterte senators doon sa Mindanao, na parang nag-solidify ang Mindanao, nag-block voting. So parang naapektuhan nito ang mga pagdidesisyon ngayon ng mga senador. Anong masasabi mo sa ganyan? Siyempre, nasasabihin ni Alan Peter dahil Duterte siya. Diba? Yun ang kanya sasabihin. Ida-downplay niya yung bagong sulpot na gising at naidagdag na boto dito sa Pink. Nagising na nga yung Pink, nadagdagan pa sila. Hindi ako magugulat na may mga DDS, may mga BBM na sumama dyan. Dahil hindi naman kaya ng Pink ipanalo si Kiko, si Bam Akbayan. Meron nagpanalo sa kanila na hindi dating mga Pink. Correct. Doon kabahan si Alan Peter. Doon sila matreten. Kaya hindi ako nagugulat na sasabihin ni Alan Peter yan. Dahil Duterte naman si Alan Peter, di ba Vice President ka siya ni Digong? Di ba siya yung Secretary of Foreign Affairs na nagsalita sa United Nations justifying yung tokhang ni Duterte? Di ba? Kaya hindi ako magugulat sa kanyang sinasabi. Siya nga nagsabi this past few days, sabi niya na pabalikin si Duterte at i-house arrest. I-remand si Duterte sa Pilipinas. Kumbinsihin ang Philippine government, ang ICC, para ibalik si Duterte. Mayroon pa siya hindi lang yan. Mayroon pa siyang modified house arrest. Ang modified house arrest niya, okay, kahit wag nang i-repatriate dito. Kasi yung kay Padilla, repatriation. Grabe naman po. Mga kababayan, talagang mainit-init na usapin. No, pakinggan natin, tapusin natin mga kababayan ha. Antayin lang natin itong ads. Ang pinopropose na naman ni Cayetano, modified house arrest. Doon na lang daw sa premises ng Philippine Embassy sa The Hague. Kung baga sa compound na yon ng Philippine Embassy sa The Hague, sa the Netherlands, doon i-house arrest si Duterte. Alam nyo itong si Cayetano, maalala mo, nag-motion to dismiss si Bato, nag-propose siya ng motion to remand. Dito na naman, nag-motion na naman nag-resolution na naman nag-file na naman ng resolution si Padilla, sinuportahan ni Bongo, ni Bato, repatriation. Mayroon na namang proposal si Cayetano. Modified house arrest daw. Doon na lang sa The Hague, sa embassy ng Pilipinas doon. Pero ang problema ni Cayetano, hindi na naiintindihan yung ICC. No? Hindi naman nakikinig ang ICC sa isang bansa. Lalo na yung bansa na yon, yung Pilipinas, hindi naman miyembro ng ICC. Ba't sila makikinig sa atin? Umalis nga tayo sa ICC. Diba? At yung ICC ay binubuo ng mahigit 100 bansa. Kakausapin mo yung mahigit 100 bansa? Kaya hindi ko maintindihan yung ano ba ang pagkakaunawa ni Cayetano sa ICC? Parang kwan lang yan, isang judge, isang piskal na pwedeng kausapin. Sabihin, uy judge, pwede ba ayusin natin ito? No? Kung tayo, bigayan tayo. Ganun ba ang akala niya sa ICC? No? Kaya nga ang sabi ni Jose Claire Castro, alam mo kung anong sabi ni Jose Claire Castro, Nal? Ano? Sa resolution na yan, proposed resolution ni Cayetano? Noted. Noted. Kasi ayaw niya nalang pahiyain si Cayetano na sabihin yung katulad ng sinabi mo na hindi naman pwede yan. Kaya lang, noted. Wala namang bisa yung resolution. Pero posible yan na ilusot ng Senado lalo na ngayon sa ilalim ni Escudero. Ilusot yan. Makakalusot yung resolution na yan ni Cayetano. Ganun naman ang papel ni Cayetano Magpo-propose si Padilla ng repatriation, hindi katanggap-tanggap yan. Sige, ito.